Unang beses ko magmisa dito sa napakagandang simbahan ninyo, ha. Natutuwa ako, ang ganda-ganda. No? Nagulat ako sa ganda nang makita ito. No? Sa inyo parang nababaliwala natin kasi lagi natin nakikita, but for me, first time, kaya napakaganda. Sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, patuloy tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyayang binigay niya. Lalong-lalo na ang pagmamahal, no? Ang pinakamalakas na puwersa, pinakamalakas na enerhiya, pinakamalakas na bagay na binigay sa atin ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal. God is love. So we celebrate God's love sa ating pagdiriwang ngayon at ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Manahimik muna tayo, aminin natin ating kasalanan at ramahin natin awa at pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon, patawarin sa aming mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa pagparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig sa aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapatin, madaluyan, ng nag-umapaw na batis ng inyong biyayang inyong bigay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Efraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo. At hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito.
ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugali at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway, makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahinga ng ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ng mga kawal at binali ang binti ng dalawang pinakong kasabay si Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari mga bagay na ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan,
walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman na ibang bahagi ng kasulatan, pagmabasdan nila ang kanilang inulos. Gusto ko lumapit sa inyo, kaya wireless mic ang gamit ko sa inyo. No? Nakakatuwa, tuwan-tuwa ako sa dakilang kapistahan na to, napakalaking kapistahan. Marami ba tayong problema? Marami ba? Marami? Kaya ba natin? Ha? Sige. May kukwento ko kasi paano makakaya. Katulad ni Father Rayan, pareho kami na-assign bago pumunta rito sa Sacred Heart. No? Sa Mandaluyong siya, ako sa Makati, pero pareho kaming na-assign sa Sacred Heart. Kaya mag-uusap kami kanina, sabi namin, naku, no? Talagang napakadakilang itong piyestang ito. No? Sa simbahan namin, sa Sacred Heart, meron sa main altar, no? Halos ganyang kalaki, no? Ganyang kalaki, nandun yung larawan ng Sacred Heart. Di ba? Sacred Heart. Isang beses, alam naman natin, no? Nakikita natin yung puso ni Jesus. Di ba? Parang ganito pero iba, no? Iba. Pero parang ganyan rin, no? Yung kaliwa niyang kamay, tumuturo sa kanyang puso. Yung sa iba, hawak-hawak nila yung kanyang puso, di ba? Hawak-hawak na. So, may iba-ibang mga depiction, interpretation ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Yung kaliwa, tumuturo sa puso. Yung kanan, anong ginagawa ng kanan? Parang nakaganyan lang siya, no? Isang beses, so lagi na lang ang reflection sa kamahal-mahalang puso, dahil sa pagmamahal niya, binibigay niya sa atin at pinapakita niya ang kanyang puso, di ba? Pinapakita niya. That is the normal interpretation of the image of the Sacred Heart of Jesus. Yung kadalasan ng ating... Pero minsan, may isang bata, 7 years old, special child. Sabi ng bata, Father, bakit naglilimos si Jesus? Sabi ko, naglilimos? Ngayon ko lang narinig yan, Naglilimos ba si Jesus? Naglilimos ba siya? Naglilimos ba? Sabi ko, hindi siya naglilimos. Sabi ko nga, binibigay niya yung kanyang puso. Sabi niya, Father, naglilimos siya. Sabi ko, hindi. Sabi niya, Father, siguradong-sigurado yung bata. Sa bibig ng bata, lumalabas ang katotohanan, di ba? Yung ating kaalaman, yung ating pinag-aralan, yung ating dinaanan, no? Iba. No? Sabi niya, Father, naglilimos. Sabi ko, palagay ko, tama ka. No? Naglilimos nga si Jesus. Anong nililimos ni Jesus? Yung puso natin. Hinihingi niya yung puso natin. Hanggang hindi natin isuko yung ating puso, ako ang masusunod. My way. Ako ang hari ng buhay ko. Hindi ikaw. Hindi ang puso mo masusunod, ako masusunod. Amen? Sa palagay nyo, naglilimos ba si Jesus? Hindi. Hinihingi niya yung puso natin para maging katulad ng puso niya. Kung hindi magiging kaparis yung puso natin ng puso ni Jesus. Imposible. Ang mga pamamaraan ko ang iiral. Kaya ganito yung buhay natin, kaya tayo hirap na hirap, para bang ang mundo, parang walang puso. Parang wala ng puso. Kasi parang ang dami-daming problema, kanya-kanya, ang dami natin mga iba-ibang concerns, pero kinakain ng aking sarili, no? Yung problema. Wala nang pagmamahalan.
Parang kulang na kulang ang pagmamahalan. Ano nangyari? Bakit parang wala na? Parang nanglalamig na, no, yung puso ng tao. Parang ang debosyon natin sa kamahal-mahal puso ni Jesus, debosyon, napakaganda ng debosyon, pero kulang sa pagmamahal, kulang sa puso. Kaya nga yung kamahal-mahal ng puso ni Jesus, may apoy, nagmamahal, umaalab. Kasi kung walang pag-aalab, kung walang puso, lahat ng ginagawa natin, obligasyon. Nandito ako para magsimba kasi obligasyon. Nasa bahay ako, tumutulong, nagluluto, naglalaba, kasi obligasyon. Bilang isang kasama sa bahay, obligasyon. Nagtatrabaho ako, naglilingkod ako sa simbahan, nagmimisa, lahat tayo. Kung walang apoy, parang obligasyon. Ang bigat-bigat, no? Pero pag may magmamahal, iba. Ginagawa kong pagsisimba dahil sa pagmamahal. Nagluluto ako dahil sa pagmamahal. Nagsisilbi ako dahil sa pagmamahal. Nagmimisa dahil sa pagmamahal. One world of a difference. Ibang-iba kung ginagawa natin na may pagmamahal kaysa sa, kailangan ko gawin Nabubuhay ako dahil kailangan ko mabuhay, pero kung walang alab, sayang naman. Sayang naman yung napakagandang buhay na binigay sa atin ng Diyos na binabaliwala natin. Kasi ako masusunod. Pag ako masusunod, hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang. Pero pag ibigay natin ang puso ni Jesus, hanggang walang katapusan. Walang katapusan kasi siya ang bahala. Hindi tayo masusunod. Kahit na gaano kalaki ang problema, kahit ano pa ang problema natin, si Jesus naman ang bahala Kaya natin malampasan. Sa gitna ng ating mga pagsusubok, nagmisa ako na isang araw sa may namatayan. At may isang babae, ang pangalan si Mila Delgado, 104 years old. 104. Sabi ko, ano kaya sikreto nito? Ano ba ang sikreto nito? Sabi niya, alam mo, Father, ang passion niya, isa sa mga passions niya, magpainting. Hanggang ngayon, nagpe-painting. Kumakain siya mag-isa, no? Pagkatapos ng misa, pagkatapos ng kain, picture taking. Nag-lipstick pa. Siya mag-isa, di ba? Imagine, dati, nag-lipstick siya, walang salamin. Ngayon nagsasalamin na, ng maliit na salamin, no? Pero, full of passion, full of love, full of life, at 104 years old. Wow! Yung buhay filled with love, hindi lang para mamuhay, kundi dahil sa inspirasyon ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya patuloy ang kanyang life lived to the full. Parang ganyan May nakuusap ako, ganyan din, 107 years old. Ganyan din May passion, may apoy. May apoy, may gana mamuhay. Full of life, full of the heart of Jesus. Puno ng pagmamahal. Kaya sana itong debosyon na ito, hindi lang debosyon, no? Sana ito ay tunay na pagmamahal. At ang tunay na pagmamahal, katulad na narinig natin sa ating ebanghelyo, sa paan ng krus no? It is on the cross. Gusto natin kasi kadalasan, crossless. Walang cross, walang hirap sa buhay. Pwede ba yun? Crossless Christ? Buhay na walang cross? Hindi po pwede. Ang buhay na walang cross, buhay na walang puso. The cross
is God's love for us. The cross and the heart is one and the same. Sa cross, nagtatagpo sa puso natin ang Diyos at ang tao sa cross. Ang cross na tinatakbuhan natin, ang cross ng pagmamahal ni Jesus para sa atin. Many times, we take it for granted. We need the cross. We need the love of Jesus para tayo maligtas. We pray as we celebrate this solemnity. No? Solemnity, parang linggo, no? Imagine, we have 2 readings, we have the Gloria, meron tayong sumasampalataya pagkatapos nito kasi it is like a Sunday obligation Mass. No? It is a Sunday Mass. Just like Christmas, it is the highest solemnity of a Mass. And we thank God for this. We thank God for His love. And may our hearts be like His. Nawa ang puso natin maging katulad niya. Amen. Tayo magsitayo at sabay-sabay natin ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin dalhin ang ating mga kahilingan sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya ang ating mga puso dahil kay Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inalay namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong anak na mahal, na bubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo.
di mo totoo. Itong alak at pinapanawing dugo, katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayan, magpupuri, nagkakaisa sa iyo. Bukas palad ng ingalay mga bungang ito, ang pinapay at ang alak na sa lupa'y hango, pati puso naming isip na angin sa'yo, nang magbago't maging ilaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito, ang matulad sa iyong puso, ang buong mundo. Panginoon, Panginoon, dinggin ang samo ng iyong bayan, magtitipon sa dulang na ito. Puspusin mo ng iyong spiritu ang bawat tao, nang makita at madama ang pagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, ang lahat ng ito, isang alay ng sambayan, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahangin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong minamahal, upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, hinaing namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ikaming pasalamatan sa pamagitan sa Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami natubos, kanyang tinampok niya nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagiliran, sinibat dugot tubig ang masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo dito na banaag. Ito ang sangkatauhan na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga tumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig.
Kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kulob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay pa rin pagkabuhay ng iyong anak, ay inaari namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mapati namin na himlay na may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kimi lahat na magkasalo-salo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, ang mga apostol at mga banal, at lahat na namuhay dito sa idiaidig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwa namin ang pagpupuri sa karanakal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Bilang isang pamilya, buong tiwala tayo manalangin sa ating Ama. Namin kimediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantala aming pinananambikan na kilang araw pagpapahayag ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Buong galak natin ibigay ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng pag-ibig. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Mapalad tayo inayahan ngayon upang siya ay tanggapin. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Mahal na puso mo, Jesus, sa'yo nananalig ay ampunin. Banal mong puso, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Gawin mong banal, mahalin at linisin kalooban namin. Hangad ng puso mo, puso namin, alay pintig ng pag-ibig. Nawa tibok nito'y pag-isahin, hiling pagsamo iyong paggabay, ituro ang tamang daan, bigyang parangal ka sa dambana ng bahay dalanginan. Sundin utos mong buhay pagmamahal. Sa pagsubok, laging damayan, ang karamdaman ay lunasan. Pupupin sa kanlungan kung dumating, kamatayang haharapin. Huwag pabayaan, pag-asa kami balutin. Mahal na puso mo, Jesus, sa'yo nananalig ay ampunin. Banal mong puso, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Gawin mong banal, mahalin at linisin kalooban namin. Hangad ng puso mo't puso namin, alay pintig ng pag-ibig. Nawa tibok nito
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo-salo, sa pagmamahal mo, sa pakinabang, at sa aming pag-akit sa inyong anak araw-araw. Matutuhan nawa namin makilala siya sa katauhan na aming kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumuhod tayo at dadasalin natin ang pagtatalaga sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Panginoong Hesukristo, itinatalaga namin ang aming mga sarili sa iyo ngayon. Bawat isa sa amin at lahat kaming nagkakasama bilang isang pamilya. Ang iyong kamahal-mahalang puso, ang puso ng iyong katawang sugatan at muling nabuhay ay ang palagiang buhay na bukal ng habag at grasya, pag-asa at pag-ibig sa aming lahat. Bilang tugon, nais naming ilaan ang aming mga sarili at buhay sa iyo. Turuan mo kaming lagi mong makaisa sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo, sa isip at sa puso, sa salita, gawa, tuwa at pagdurusa. Tulungan mo kami upang higit ka naming makilala, mahalin at sundin. Nais naming makiisa sa iyong mapagligtas na gawain sa mundo upang ang kalooban ng iyong Ama ang masunod dito sa lupa para nang sa langit, upang ang sibilisasyon ng katarungan at pag-ibig ay makapagyari dito sa aming bayan. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, tulungan mo kaming mailayo ang kasalanan sa aming buhay. Tulungan mo kaming patuloy na magmahal, maglingkod at magpatawad sa isa't isa. Nawa kami ay maging ganap sa iyo lamang. Kaisa ng kalinis-linisang puso ng iyong ina, aming sinasariwa ang aming pagtatalaga sa iyong kamahal-mahalang puso para sa higit na kaluwalhatian ng iyong Ama sa kalangitan. Jesus, Maria at Jose, basbasan mo kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. At ang pagpapala ng dakilang Diyos ay sumainyong lahat sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo taglayang pagmamahal at awa ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.
Niluhod po ang lahat. O sakramentong mahal na sa langit buhat, Ang puri ng kinapal, iyong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O sakramentong mahal na sa langit buhat, Ang puri ng kinapal, iyong lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O sakramentong mahal na sa langit buhat, Ang puri ng kinapal, iyong lahat. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O sakramentong mahal na sa langit buhat, Ang puri ng kinapal, iyong lahat. tahimik nating sambahin ang ating Panginoon. Panginoong Hesukristo, sa banal na sakramento, pinupuri at sinasamba ka namin.
inilalaan namin ang oras na ito ng pagsamba sa iyo para ipanalangin ang kabanalan ng lahat ng mga pare. Ang mga pare ay tinawag mo upang maging iyong kinatawan sa gitna ng iyong sambayanan. Patnubayan mo lahat ng pare upang maipahayag nila ang iyong pagmamahal at ang iyong awa at ang iyong kagandahang loob. Maging banal nawa ang lahat ng mga pare sa gitna ng maraming mga pagsubok nila. Panginoon, tanggapin mo ang aming munting handog na oras ng pagsamba sa iyo. Tugunin mo ang aming panalangin para sa kabanalan ng lahat ng mga pare. Amen. Amen. Maupo tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sangtuaryo, kung saan naruroon ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa sangtuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel." Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagkatawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod."
Tahimik na pagninilay sa narinig na salita ng Diyos. Umawit tayo sa Panginoon. Na
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok, upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Tahimik na pagninilay sa narinig na salita ng Diyos. Tumayo tayo para awitin ang Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maupo tayo. Maligayang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At itong kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, araw ng pananalangin para sa kabanalan ng mga pare. Day of Prayer for Sanctification of Priests. Bakit kaya itinapat sa kapistahan ng mahal na puso ang pagdarasal para sa kabanalan ng mga pare? Isa lang ang paliwanag. Dahil ang mga pare ang pinaka-kumakatawan sa Panginoon sa gitna ng kanyang sambayanan. At kung merong dapat tumulad sa banal na puso ng Panginoon, kaming mga pare. Napaka-importante ang kabanalan ng mga pare. Minsan sa sermon ni Bishop Sok Villegas, minsan noong araw, naalala ko, sabi niya, ang kabanalan ng kaparian ay kabanalan ng buong simbahan. Dahil kaming mga pare ay tinawag upang maging mga tagapagturo at maging tagapamuno ng sambayanan. Kaya kung hindi kami banal, malamang-lamang ay maililigaw namin ang sambayanan. Pero kung kami ay nagtataglay ng kabanalan, maaakay namin ang sambayanan sa ating Panginoon. Kaya nga importante yung kabanalan ng mga pare. Ang tawag naming mga pare ay mula sa Diyos. Yung pagpapare ay hindi karera, hindi karir, hindi propesyon, hindi rin ito inaambisyon. Hindi ito katulad ng mga nagdodoktor, mga nag-aabogado, mga nag-iinhinyero, at iba pang mga karera o mga propesyon. Yung karera at propesyon, inaambisyon yan. Pero ang pagpapare, hindi. Hindi pwedeng sabihin, ang ambisyon ko maging pare. Ang pangarap ko maging pare. Kasi yung pagpapare hindi nakasalalay sa amin. Ito'y nakasalalay sa Diyos. Kung tinatawag ka, ay pwede kang maging pare. Pero kung hindi ka tinatawag, kahit mag-ambisyon ka pang maging pare, di ka magiging pare. At kung maging pari ka man, di ka naman tinawag, ay magiging sakit ng ulo ka lang.
ng sambayanan. Dahil ituturing mo ang pagpapare bilang propesyon, bilang karera. Kaya nga yung pagpapare, yung tawag na pagpapare, banal. Dahil galing sa Diyos. Kaya kung tinawag ka maging pare, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi sadyang niloob ng Diyos na ikaw ay maging pare. Walang karapat-dapat maging pare. Walang karapat-dapat kumatawan sa Panginoon. Dahil lahat tayo marupok. Maganda yung ikalawang pagbasa natin. Sabi ni San Pablo, ang tulad niya ay isang palayok. Alam natin yung palayok gawa sa putik. At yung palayok madaling mabasag. Kaya nga iniingatan natin yung palayok na hindi natin mabitiwan kung hindi mababasag. Ganon ang mga pare, mga palayok, bagamat naglalaman ng kadakilaan at kabutihang loob ng Diyos. Yung grasya ng bokasyon, yan ay napakayaman na biyaya na ipinagkakatiwala sa mga nagiging pare. Pero kahit pinagkatiwalaan, kahit biniyayaan, nananatili pa ring marupok. Marupok kaming mga pare, katulad niyo. Kaya naman kailangan nating ipagdasal ang bawat isa. Lalong-lalo na kaming mga pare. Dahil importante yung aming papel. Saksi kayo sa marami naming mga pagkakamali. Saksi kayo sa marami naming pagkakataon ng katigasan ng ulo. Saksi kayo sa pagiging mayabang namin minsan at mapagmataas. Saksi kayo sa aming pagiging makasalanan. Kaya nga alam ninyo na kaming mga pare, bagamat kami ay merong banal na tungkulin, marurupok. Kaya naman kailangan lang ipagdasal. Lahat naman tayo pinagdarasal natin ang isa't isa. Pero itong araw na ito, espesyal na panalangin para sa lahat ng mga pare. Kaya nang pakiusap ng simbahan sa atin sa araw na ito ng kapistahan ng mahal na puso, ipanalangin ang kabanalan ng kaparian. Sapagkat ang kabanalan ng kaparian ay kabanalan ng buong simbahan. Idalangin natin na ang puso naming mga pare ay matulad sa puso ng Panginoon. Lumuhod tayong lahat.
Ipanalangin natin ang lahat ng mga pare para sa mga paring nagbinyag sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga obispo o pari na nagkumpil sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nakinig ng ating kumpisal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nagmisa para sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nagbigay sa atin ng banal na komunyon.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nagbigay sa atin ng payo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nagbendisyon ng ating tahanan at iba pa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Para sa mga paring nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring na destino sa ating parokya, lalo na mga kura-paroko. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga paring nanalangin, para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa lahat ng mga paring nagsilbi sa atin sa iba't ibang paraan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para sa mga pare. Panginoon, itinatag mo ang banal na iglesia upang maging tahanan ng kaligtasan para sa amin. At sa tahanang ito, pinahayo mo sa mundo ang mga apostoles para ipahayag sa lahat ang mabuting balita ng pagliligtas. Nangako kang mananatili kang kapiling nila hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nagtalaga sila ng mga hahalili sa kanila na siyang ngayoy aming mga pastol at taga-subaybay ng iyong kawan, ang mga kaparian. Panginoon, inihahabilin namin sila sa iyo. Gabayan mo sila upang maging mga mabuting pastol, sila sa kanilang kawan. Maging lakas kanila sa oras ng karupukan at kahinaan. Patuloy nawa sila na maging daluyan ng iyong grasya at pagmamahal. Taglayin nawa nila ang karunungang mula sa iyo upang magampanan nila ang kanilang tungkulin nang naayon sa iyong kalooban. Mabusog nawa sila ng pagmamahal mula sa iyo at mga taong kanilang pinagsisilbihan. Ibahagi nila ang pagmamahal na ito sa lahat. Sa huli, maging maligaya nawa sila sa kanilang paglilingkod sa iyo at sa lahat. Pagpalain mo sila. Amen. Awitin natin ang Tantum Ergo.
panem de cielo prestititis eis, omne delectamentum in se abente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Sabay-sabay tayo, purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo.